at pagsapit naman ng hapon, posibleng nasa may coastal waters or maglandfall din po dun sa may tip ng Ilocos Norte ang nasabing bagyo. At the same time, dapat din natin i-consider itong tinatawag na diametro or lawak ng bagyo. Hindi lang po siya isang point, no? So malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon na magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin at malakas na mga pag-ulan given na nasa around 150 to 200 kilometers po yung radius o yung distansya ng bagyo from the center hanggang doon sa pinakang outer portions po niya. Kaya naman, meron po tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 or babala bilang 1. Malalakas sa hangin po within the next 24 to 36 hours sa Batanes pa rin, sa western portion ng Babuyan Islands at maging dito rin sa northwestern portion of Ilocos Norte. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na tataas pa ito ng bahagya into wind signal number 2 kung sakasakaling lumakas ng bahagya from 55 kph to 65 kph yung dalang hangin itong si Bagyong Salome at posibleng mag-intensify slightly as a tropical storm. And then afterwards, bukas po ng hapon, mas maliit na yung chance na nalalakas pa ito at mananatili na lamang as a tropical depression. Kaya asahan pa rin po yung mga pabugso-bugsong hangin dito sa mga nabanggit natin na lugar sa loob pa ng 2 araw or kahit makalampas na itong si Bagyong Salome dito sa may West Philippine Sea dahil sa pag-ihip ng northeast wind flow o yung hangin galing dito sa may Hilagang Silangan. Pagdating naman sa mga pag-ulan, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan po natin yung hanggang 200 mm sa dami ng ulan. Dito po sa lalawigan ng Batanes, ito yung time kung saan binabagtas nga ng bagyo ang Batanes at ang kanluran ng Babuyang Group of Islands. At simula po bukas ng hapon hanggang Friday ng afternoon, meron pa rin chance ng mga pag-ulan sa may Batanes na posibleng umabot ng 50 to 100 mm. No? Karamihan po ng mga pag-ulan sa Batanes magaganap po bukas. For the first half, matindi ang mga ulan, mga heavy to intense rains, and then pagsapit po bukas ng hapon at gabi, moderate to heavy na mga pag-ulan. So nandyan yung mga localized na mga flooding in some areas lamang, knowing po na medyo maliit ang Batanes, at dun sa mga bulubundukin na lugar, hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na magkakaroon ng mga pagguho ng lupa. At para naman sa taas sa mga pag-alon or gale warning, meron po tayong nakataas na gale warning sa may Batanes and Babuing Group of Islands hanggang 5.5 meters or nasa halos 2 palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon. Delikado po for all types of sea vessels po ang ganyang kataas sa mga pag-alon. At dahil nga meron rin pong wind signal doon, ay most likely pagbabawalan na po na pumalaot ang all types of sea vessels. Makipag-coordinate din sa inyong mga Coast Guard dahil posible rin, somewhere dito sa may Northern Luzon, medyo maalo na rin po at makipag-ugnayan lamang din for possible sea travel suspensions sa susunod na 24 oras or hanggang bukas. Para naman sa mga nagtatanong kung ano nga ba magiging lagay ng panahon sa kanilang lugar by tomorrow, bukod dun sa mga may rains with gusty winds dito sa may Northern Luzon, kabilang ng Batanes, Babueng Group of Islands, and Ilocos Norte, asahan din yung cloudy skies bukas at meron din kalat-kalat ng mga pag-ulan, hindi siya tuloy-tuloy, dito sa may mainland Cagayan at mga lalawigan ng Apayao, Abra, and Ilocos Sur. Yan po ay dahil pa rin kay Bagyong Salome. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, which includes Metro Manila, mananatili pa rin ang fair weather conditions. Ibig sabihin, marami lugar magiging maaraw or partly cloudy ang panahon pagsapit ng umaga hanggang tanghali. Yun nga lang sa tanghali may kainitan pa rin po at malinsangan ng panahon at sa dakong hapon hanggang sa gabi, may times na nagiging maulap at nagkakaroon muli ng mga thunderstorms. Usually tinatagal po nito 1 hanggang 2 oras and may mga pagkakataon din na umaabot ng severe thunderstorms ito kung hanggang 3 oras ang mga pag-ulan. Metro Manila, 25 to 32 degrees bukas. Baguio City, malamig pa rin 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, plus malaking bahagi ng Mindanao, magbaon pa rin po ng payong dahil magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan doon dulot po ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Hindi siya tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, pero nagkakaroon tayo ng makulimlim na panahon at times at sinasamahan din ito ng malalakas na mga pag-ulan. Kapag may mga thunderstorms, generally light to moderate rains po kapag nagkaroon ng pag-ulan. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang araw na po na nagkakaroon ng mga pag-ulan sa Mindanao at Palawan. Habang sa Visayas, merong mga chance na mapag-ulan as early as morning dito po sa may Antique, Southern Negros Island region, gayon din sa may timog na bahagi ng Bohol and Cebu as well as Southern Leyte. Magbaon din ng payong kung kinakailangan. The rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulong. Sa Palawan, hanggang 30 degrees po ang maximum temperature. Sa may Metro Cebu at Iloilo, hanggang 32 degrees. At sa bandang Mindanao, pinakamainit sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius.
At para naman sa magiging lagay pa ng panahon natin hanggang sa weekend, we're expecting na pagsapit po ng Friday, itong Palawan magpapatuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone. But the rest of Luzon sa Friday at buong Luzon, pagsapit ng weekend, asahan yung pagbuti ng panahon, partly cloudy to cloudy skies pa rin, madalas magiging maaraw naman sa umaga at sa dakong hapon hanggang sa gabi muli, mataas ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, we're expecting din po na fair weather conditions lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. At pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan niya ng mainit at maalinsangan na tanghali lalo na sa mga kapatagan at yung malapit po sa mga coastal areas. Ideal pa rin po yung pamamasyal hanggang sa weekend dito sa Visayas at maliban na lamang sa mga pulupulong mga pag-ulan. At dito sa bandang Mindanao, pagsapit po ng Friday, Zamboanga Peninsula, maulan ng panahon. The rest of Mindanao, may improvement ng weather, partly cloudy to cloudy skies, mas dadalang na yung mga pag-ulan natin at mga thunderstorms. And pagsapit ng Sabado, mas marami lugar pa sa Mindanao ang mababawasan ng mga pag-ulan apart from localized thunderstorms na lamang. Pero pagsapit ng Sunday, mabubuo muli yung Intertropical Convergence Zone or magbabanggaan muli yung mga hangin po in the southern portion of our country. Mataas muli ang tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. So make sure na mayroon dalang payong at magantabay sa ating mga advisories or possibly heavy rainfall warnings po. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang susunod na update natin ay mamayang alas 8 ng gabi. Ako muli si Benny Sonesareha. Mag-ingat po tayo.